Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Hawaan mo kami, Panginoon, hawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, Hawaan mo kami, Panginoon, kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo mo po na anak. Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan na sanlibutan. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Amin. Hawak ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang
Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang kaas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa dahingaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ng pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mong kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo na matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita na ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilan sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Diyos natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng Diyos natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Diyos natin? Kailanman siya'y tapat nakisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Diyos natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Diyos natin?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasabuhay, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninuno. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, may mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem at lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga lagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minanan nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga pariseo, ay hindi kumakain at hindi nakapaghuhugas ng kamay, ayon sa mga turong minanan nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang ng hugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya.
Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa lahat po ng sumusubaybay ng misa, sa pamagitan po ng Facebook page, dito po sa ating parokya, may mga nakikinig, saan man po kayo naroroon, sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. May kasabihan nga po, sometimes appearances are deceiving. Looks are deceiving. Kapag medyo maganda-ganda ang suot ng damit, magara, mayaman ika yan. Maganda ang mukha, uy, nakajakpat ka. Mabait yan. Pero ang totoo, minsan tayo nadadala sa panlabas na kaanyuan ng tao. Ang ganda-ganda nga ng mga isinusuot, branded nga, puro utang naman. Wala ho akong pinapatamaan. Ambag nga, naka-LV pa. Alam niyo kung ibig sabihin ng LV? Lumang bag. Ay, kung panlabas at panlabas din naman ho, ang ating huhusgahan, ay minsan ho tayo ay nagkakamali. Ayun ang iba, ang sabi, ay pangit na nga ang mukha, pangit pa ang ugali, aba, ay terno talaga, ibinagay. Pero sa atin, ay hindi lamang ho tayo sa panlabas tumitingin. Sapagkat iyan ho, ang question ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Bakit ang mga alagad ninyo ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Maraming mga ritual ang ginagawa. Bakit isinasantabi ninyo ang turo ng ating mga ninuno, ang tradisyon? Sa totoo lamang naman, no, wala namang masama ho sa paghuhugas ng kamay. Tayo din naman ho, lahat tayo naghuhugas ng kamay bago ho tayo kumain. At ngayon ho, hindi lamang ho, hinuhugasan natin ang ating kamay ng tubig, hinuhugasan na rin ho natin ng alcohol. Hindi lamang ho ang kamay, pati buong katawan, nag-i-spray tayo ng alcohol. Alcohol para ano? Siyempre, para hindi tayo mahawa at hindi para tayo mahawan. Pero ang punto ng ating Panginoon Diyos ay ito. Sapagkat, doon sa narinig nating unang pagbasa, ang sabi, ang utos ng Diyos ay kaiba sa utos ng tao. Ang utos ng Diyos, huwag ninyong dadagdagan. Huwag ninyong babawasan at inyong isabuhay. Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, marami ho ang mga utos na utos naman ng tao na mas binibigyan pa nating pahalaga kaysa utos ho ng Diyos. Sa madalit sabi, laging sinasabi natin ay kabilin-bilinan, sabi ng matatanda, sabi ng matatanda. Ay, sino ka ba nga matatandang iyan? Ay, yan ay kinagis na natin. Bibigyan ko kayo ng konkretong example. Sa binyag man yan man ho ay sa patay, yan man ho ay sa kasal. Ano ang sabi? Sa magkapatid, ay bawal ikasal na magkasuno sa taon. Ay gusto na magpakasal, ay buntis na. Alin ang pipiliin ninyo? Na nagsasama sila ng makasalanan o iintayin mo pa na matapos ang 1 taon para sila magpakasal? Susunod na daw sa taon. Bakit ang patay? Merong suno sa taon? Hindi naman pwedeng sabihin, saka ka na mamatay ha? At ako muna ang mauuna. Di sa taong ka na para hindi tayo suno. Hindi naman pwede yun. Ano ang sabi? Doon sa kakasal na babae, huwag muna magsusuot ng damit pang kasal. Saka muna isusuot
kapag during that marriage na. Ano nangyari? Kaya nung humarap kay Father, sikip na sikip ang damit, kita na ang kaluluwa. Ang likod hindi maisara. Ay tumaba na lumaki na. Kung kayo pinagsusukat mo na ng damit, hindi yung pagpunta ninyo sa simbahan, pinagtitinginan kayo ng tao na parang hindi kayo ikakasal. Ayan ang dahilan. Sabi ho ng mama, sabi ng, ganit. Yan, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Huwag na ninyong dadagdagan. Huwag ninyong babawasan ang utos ng Diyos at ang mas mahalaga ay ang utos ng Diyos. Although, may utos ng tao na dapat po nating sundin. Ay, hindi ko nababanggitin ho. Ay, lalo na tigil naman ho sa patay na kung saan ito naman ay lahat ipamahiin at hindi naman ituturo ng Diyos. Ay, yung iba, ay ang sabi, ay pag yan daw ay namatay, ay sa loob ng bahay, ay huwag maglilinis, huwag magwawalis. Ay paano hindi ka magwawalis? Ay kita mo naman ang mga kinainan, ay duming-dumi na. Ay, aling gusto niyo, mabahong pinagbuburo lang kayo? Bakit ito pinagbabawal? Ito na may utos ng tao na hindi naman ho masyadong mahalaga. At ano pa ang sabi? Ay pag namatay, pag-iiyak daw ay dapat ay hindi daw ang tawag doon, hindi maluluhaan yung kabaong, yung salamin ng kabaong. Ay ang hirap kayang umiyak ng walang luha. Ay kayang umiyak ng walang luha. Ay napakahirap. Bakit di pagbabawalan pa? Ay doon na nga lamang makaka-acting. Doon na nga lang bubuhos ang pagluha. Doon na nga lamang humakikita ang palahaw ng pag-iyak. Ay bakit pagbabawalan? Para sa ating mga Katoliko, minsan sinasamahan natin yung ating pananampalataya na hindi naman mahalaga sa ating buhay. Anong tinitignan ng ating Panginoon? Anong sabi? Anong nakakapagpasama sa tao? Hindi naman kung ano yung kinakain, kung hindi ang laman ng ating puso. At ano pa ang sabi dito? Sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang saan? Makiapid, magnakaw, pumatay, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ano nga ho yung isang kasabihan? Kung ano ang buka ng bibig ay siyang laman ng dibdib. Maaring kayo sumang-ayon dito, maaring hindi. Pero ang totoo na nga naman, pag ikaw ay galit, ano ba lumalabas sa bibig mo? Minsan, masasamang salita. Minsan, hindi ka tanggap-tanggap na salita. Mapapait na salita, nang hirap tanggapin. Kaya mga kapatid, pinapahalagan natin ang ating pangangatawan. Ang panlabas mang ito, pero ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos ay hindi ang ating nguso, kung hindi ang ating puso. Kukumustahin ng ating Panginoon Diyos ang ating puso, hindi ho ang ating nguso. Sapagkat minsan, ang nguso na ito ay hindi mapapagkatiwalaan. Minsan, mga mabubulaklak na pananalita. Minsan, mapang-akit na pananalita. Pero kung tapat ka talagang Kristiyano, kung tapat ka talagang Katoliko, ang puso ang titingnan ng ating Panginoon Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala po sa ating ngayon ang mabuting balita
ang dakilang kahalagahan ng paglinang ng tamang saloobing moral at ang pagsunod sa utos ng Diyos. Nananalig sa kanyang pagmamahal sa atin, manalangin po tayo, bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa simbahan at kanyang mga pinuno, nawa lagi silang manindigan sa kung ano ang totoo at tama nang hindi napapadala sa mga panghihinang moral sa kasalukuyan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, nawa turuan nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at mabubuting halimbawa, at nawa ang kanilang dasal ay patnubayan ng Diyos alinsunod sa kanyang kautusan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga guro, nawa akayin nila ang kanilang mga estudyante sa isang maayos na pagtanggap sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo at ganyakin silang mabuhay alinsunod sa ganitong mga pagpapahalaga. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa kabataan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, nawa tanggihan nila ang anumang paghahamak at di karapat-dapat sa tao at din ang sa kanila'y nagpapakadakila. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa ating mga pambansang bayani noong unang panahon na ating bibigyang pugay bukas, nawa gantipalaan ng Diyos ang kanilang kabutihang loob at nawa ang kanilang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa bagong henerasyon. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, nawa mapanatili natin na walang bahid ng maruruming isipan at hangarin ng ating mga puso. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabanalan, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan, tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malumika sa libutan, sa ipakagandahan loob na itong aming may alay, mula sa bukan ng paggawang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa malumika sa libutan, sa ipakagandahan loob na itong aming may alay, mula sa katas ng ubas mo ng paggawa ang alak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang banal na paghahain na ilaginawang magdulot ng iyong pagbabasbas ng sa aming tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakalob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaigat ng kamatay kanyang nalupig, kaya't siya'y aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisan na walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Panginoong Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang Na paririto sa ala ng Panginoon Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming mingnahimlay na, lalo na si Reynaldo Castro na pumanaw na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapat din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabaring marinina ng Diyos ni Pong San Jose, na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papurisyado sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa wakas, iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at Pagkailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Ang minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa liit sa iyong mga Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay imihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahan loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan sa nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas.
Gawa rin nawa kayo ng pagpapala ng mawing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ng kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawa rin nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap gawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ng landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalay po kayong lahat, kasama na po inyong buong pamilya ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na humayo po kayong taglay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.